Anta di mano ng Maute Group, pupugutan nila ang mga sundalo at pati na si Pangulong Rodrigo Duterte. Buwelta naman ng AFP o ng Armed Forces of the Philippines, huwag silang subukan. Live mula sa Iligan City, may report si Chino Gaston. Chino. Ma'am Jess, hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin pinababalik ng mga tauhan ng Philippine Army itong mga residente na nakatira mismo sa sentro o poblasyon ng bayan ng Butig. Dahil nga daw sa pangamba na maaring madami pang mga unexploded ordnance o mga IEDs na nagkalat sa lugar na iniwan ng grupo. At syempre nandun din yung banta na maaring mag-counter-attack itong Maute Group na sinasabing hindi naman talaga lumayo ang posisyon mula sa bayan ng Butig. Matinding pinsala ang iniwan ng ilang araw na bakbakan sa bayan ng Butig dito sa Lanao del Sur. Tagtad ng tama ng bala ang mga pader. Sunog ng ilang bahay. Matapos ang ilang araw na bakbakan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng Maute Group, isa sa pinakamatinding napinsalang gusali sa bayan ng Butig ang paaralang ito. At ang tanong, ilang linggo pa kaya o di kaya buwan bago marinig muli ang masasayang tinig ng mag-aaral dito. Pero ang malaking bahagi ng Butig National High School hindi na magagamit pa. Ang mga estudyante at maging mga residente hindi pa raw pinababalik ng militar dahil sa mga nagkalat pang pampasabog sa poblasyon ng bayan. We still have to redo yung pag-scan namin ng mga lugar dun. We want to be safe. Gusto mo pumasok? Oo. Pabalik ka dun sa siramong ano? Babalik ka ba dun sa siramong ano? Sirang paralan? Hindi ko alam kung babalik kami doon. Ang iba pang nabagsakan ng bomba, tuluyan ng gumuho. Bakas ang lakas ng pagsabog sa mga pader ng gusaling ito na nayupi sa lakas ng shockwave. Ang moske ng bayan may malaking butas at tadtad ng bala. Hindi naging madali sa mga sundalo ang pagtaboy sa Maute dahil sa mga tunnel, foxhole at sniper positions ng grupo. Mahigit isang linggong bakbakan ang nangyari. Pero ngayon, nakataas na ang watawat ng Pilipinas sa lumang munisipyo na dating kinabitan ng ISIS flag. Ilang sundalo ang nagtayo ng watawat matapos maitaboy ang Maute Group noong Miyerkules ng umaga. Kapansin-pansin din dito na hindi na Maute ang tawag ng mga residente sa grupong kumugkub dito ng ilang araw. Nakapunta doon, nandun yung mga ISIS. Sabi nila na, alis kayo dito madamay kayo sa gira. Yung mga army na sabi nila na hindi kayo makapunta doon ngayon Marami ang mga mine doon. Mine, bomba. Bomba. Ilan sa iniwang babala ng Maute sa paaralan ang bantang pugutan ng ulo di lamang ang mga sundalo kundi si Pangulong Rodrigo Duterte na nagsabing handa siya makipag-usap sa grupo. Tugon ng militar sa bantang ito. Kung sa kanilang pag-iisip ay kaya nila ang ating hukbo, nagkakamali po kayo. May hangganan po lahat. Huwag niyo pong binibiro ang ating armed forces dahil sa mga bagay na ito, nakita niyo naman po ang level ng professionalism ng ating kasundaluhan. Gagawin at gagawin namin ang nararapat. Tuloy ang pagtugis sa Maute Group at nakikipag-coordinate na ang militar sa mga puwersa ng MILF na maaring pagsukuban. Ma'am Jess, bukas inaasang magsisimula muli itong offensive operations laban sa Maute Group na nabanggit nga natin kanina, hindi naman lumalayo talaga ang posisyon mula sa bayan ng Butig, no? Dahil nga sa pangamba na maaring mag-counter-attack ito at maghasik pa rin ng lagim dito sa Lanao Sur area, no? At nakatanggap na rin naman kasi ng direktiba itong mga sundalo ng 103rd Infantry Brigade ng Philippine Army na dapat tapusin na ang anuman na aktibidad ng grupo at kung pwede ay hulihin na itong mga leaders ng Maute Group, no, na batay sa intelligence information ng militar ay kabilang sa mas malaki at mas malawak na terrorist network na kung tawagin sa ngayon ay Dawatul Islamiyah sa pamumuno naman ni ASG Commander Isnilon Hapilon. Ma'am Jess. Okay, so ang indication, Chino, itong Maute Group nakipag-alyansa na sa Abu Sayyaf, tama ba? Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Pero yung direct link nila talaga dito sa kay Isnilon Hapilon na naka-based sa Basilan, no, na isang ASG commander, ay through itong tinatawag na Ansar al-Khalifa. No? Ito yung grupo naman mula sa Sarangani na pinangungunahan ng isang alias Commander Tokboy
na siyang nag-alyansa nga daw dito at parang hinikayat itong Maute Group na maging kabilang dito sa mas malaking organisasyon na nabanggit nga natin na yung acronym nga for brevity ay tinatawag nilang DI. No? So whether merong reinforcements coming from yung mga grupong kaalyado ng DI, medyo malabo daw yun sa ngayon dahil medyo malalayo yung mga posisyon. No? At nag-iisa itong Maute Group sa ngayon dito sa Lanao Sur area. Yung nearest na allies na kinikilala nila ay yung grupo nila sa Cotabato area at syempre yung Lawless Element Group naman at kung tawagin ay Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na nakabatay naman doon sa o nakabase naman doon sa Maguindanao area at Central Mindanao. No? So may isang sinasabi ng mga militar, no, may isang ridge line lamang o bundok ang namamagitan between Lanao Sur at itong Central Mindanao. Ma'am Jess. So, Chino, kasi ilang araw na ganyan yung sitwasyon. Sinasabi ng gobyerno na nabawi na nila itong bayan ng Butig. Pero as of yesterday, meron pa ring mga naririnig na putukan, meron pa ring hinahabol yung mga sundalo at nandun pa rin pala sa hindi nakakalayo itong mga Maute Group. Sa ngayon ba, if you can visualize for us itong bayan, no? Kung itong bayan ng Butig, kaninong control ba talaga? Nasaan na itong hinahabol ng mga sundalo na Maute? At ano ang kasiguraduhan na hindi uli ito mangyayari? Kasi meron na rin mga incidents na ganito in the past, no? Magpaparamdam kung sino-sinong mga terror group dyan, tapos ahabulin sila ng mga sundalo hanggang mangyayari ulit. Ma'am Jess, sa pag-iikot natin kanina dito sa sentro ng bayan, no, yung poblasyon ng bayan ng Butig, ito ay totally abandoned ng kahit sinong residente at sundalo na lang nakapwesto ngayon dito. No? So wala na talagang miyembro ng Maute Group ang may hawak dito sa tinatawag na sentro, no, ng poblasyon o maging any portion nitong bayan ng Butig. Pero ang pagkakapaliwanag sa atin, mga 2 to 3 kilometers away from yung town center, doon sa isang mapatag at medyo malawak na lugar na ang pagtataya nila ay mga around 11 square kilometers, lagpas sa isang ilog at isang swampy area, doon daw nagkukuta yung grupo. Kaya bukas yung binabalak na offensive operations ng militar ay mangyayari doon sa lugar na yon. No? So kung paano gagawin ito ng gobyerno o ng mga tauhan ng militar, ay dahil open space, walang cover, kailangan nilang itaboy yung Maute Group mula doon sa kanilang mga trenches at positions doon sa open area na siyang sigurado magiging mahirap, no, dahil makikita yung mga sundalo natin paparating pa lang ay pwede na silang mabaril, no, at sipat na sila nitong mga nakabaon, no, at ready membro ng Maute Group, no. So kailangan daw gawin ito para hindi na makabalik dahil sa indikasyon ng kilos ng grupo ay wala talaga itong balak na i-abandon itong bayan ng Butig, no, under their control dahil batay na rin sa mga intelligence report, dito talaga nagmumula yung suporta at yung power base, no, kung tawagin, ng Maute Group, no, dahil taga rito nga sila at marami silang mga sympathizers. Ma'am Jess. Paano ba yan? Kasi may mechanism ang gobyerno with MILF, no? Merong somehow in good terms ang gobyerno at ang MILF at na-establish naman, no, na common knowledge din na magkakamag-anak o yung tinatawag nilang overlapping membership. Itong iba't ibang mga rebel groups, pati yung mga terrorist organizations dyan sa bahaging yan ng Mindanao. Wala bang pagtatangka na kausapin ang MILF kasi sila ang kasundo ng gobyerno dahil kamag-anak din naman nila sa malamang itong marami o ilan sa mga miyembro ng Maute at iba pang mga terror organizations dyan? Chino? Ma'am Jess, yung pagpapaliwanag sa atin ni Colonel Roseler Murillo, no, na siyang commanding officer nitong 103rd Army Brigade, no, or Infantry Brigade na tumutugis ngayon o nangunguna dito sa opensiba laban sa Maute Group, ay patuloy naman ang koordinasyon through CCCH, no, at yung mga ceasefire mechanisms natin dito sa grupo ng MILF na from our understanding may malaking kampo malapit dito sa Butig. Ang sinasabi nga ngayon, nagtatangka itong Maute Group na lumapit talaga dito sa kampo ng MILF
recognizing or knowing that the government will not attack yung posisyon nila kapag malapit ito sa MILF, baka sakali kasing madamay yung MILF na mga fighters doon, no? May masugatan o may mamatay. So mapipilitan na the MILF will be drawn into the fight. No? So parang nakikita nilang strategy ito na lumalapit nga sila. No? Tapos meron ding indications na meron tayo kasing mga kasunduan sa MILF. No? May mga signals, may mga secret codes or mga senyales na ipapakita sa militar knowing na parang nire-recognize ng fighters on the ground na hindi dapat pukpukin itong posisyon dahil nakapagbigay na ng code itong MILF fighters. Pero from our indications or yung intelligence report, nakikita daw ng militar ngayon na parang ginagaya ito yung mga codes, no? Yung mga flag at yung ano pang mga senyales. Ginagaya daw nito ng Maute Group para pagkamalan silang MILF at hindi pukpukin ngayon ng puwersa ng gobyerno. Pero batay naman dito sa mga military officers na nakausap natin, bistado na nila yung ganitong estilo at tuloy yung offensive operations bukas. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Lanao, Chino Gaston.